Panibagong graft complaint ang inihain sa Ombudsman laban kay Pasig City Mayor Vico Soto at 3 iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Giit ng alkalde, hindi ito ang unang beses nangyari at tila timing daw kung kailan nagsisimula ang mga political activity ng ilang grupo. Nakatutok si Mariz Umali. Dating empleyado umano ng Pasig City Hall na nagngangalang Michelle Prudencio ang naghain ng ikalawang graft complaint laban kay Pasig City Mayor Vico Soto sa Office of the Ombudsman, kasama sa inireklamo ang 3 pang opisyal ng Pasig City. Ang alegasyon kay Soto, hindi umano nito ibinahagi ang one-time cash allowance sa 1,500 pesos sa mga empleyado ng City Hall para sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo noong nakaraang buwan. Sa halip ay namahagi lang umano ng mga t-shirt pero nagpapirma raw ng mga acknowledgement receipt na nagsasaad na natanggap nila ang pera. Sabi ni Soto, hindi pa raw niya natatanggap ang kopya ng reklamo kaya di pa makapagkomento. Pero anya, hindi raw ito ang unang pagkakataong mangyari ito. Kapansin-pansin din daw ang timing ng paghahain ng reklamo kung kailan nagsisimula ng umarangkada ang mga political activity umano ng ilang political na grupo. Noong nakaraang linggo lang may nauna ng inihaing reklamong graft laban kay Soto at sa 2 iba pang opisyal ng Pasig. Ang naghain ng reklamo, isang nagpakilalang residente ng Pasig na si Ethel Mart Cruz. Kaugnay naman ito sa pagbibigay daw ng 100% tax discount sa telecommunication provider na Converge noong 2022. Nauna nang sinabi ng Converge na wala raw silang natanggap na anumang tax discounts mula sa lungsod ng Pasig. Sabi naman ni Soto, bahagi ito ng anyay dirty tactics ng mga kalaban sa politika. May nauna ring nagrally naman laban sa planong pagtatayo ng bagong Pasig City Hall Complex. Pero nang harapin sila ni Soto para sana sagutin ang kanilang mga katanungan, na-diskubring hindi naman sila mga taga-Pasig, kundi mga taga-Quezon City. Po galing QC. Yun, okay na po ha. QC, taas kamay, QC! QC! Mga kaga-QC po sila. Hindi rin daw alam ng karamihan kung bakit sila dinala sa Pasig. Ang insidente tinawag na dirty tactics ni Soto. Lumalabas din daw sa kanilang investigasyon na pinahakot ang mga dumalo ng isang di niya tinukoy na political group sa Pasig na naninira umano sa kanya. Ayon kay Mayor Soto, hihintayin niya ang kopya ng reklamo laban sa kanila para masagot ito sa tamang forum. Sa gitna naman nito, sinabi ng alkalde na tuloy lang sila sa kanilang trabaho. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.